Lahat ay abala sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Si Sang-woo ay lumabas sa isang masikip na bus, mukhang pagod na pagod siya sa paglalakbay. Kailangan niyang dumaan sa mahirap na paglalakbay sa bus araw-araw dahil nagko-commute siya mula sa kanyang tahanan. Pinagtatawanan siya ng kanyang kaibigan na si Han-ho dahil natapos ni Sang-woo ang kanyang malupit na military service dati, bilang isang Special Force Reserve Sergeant, at ngayon ay hindi na siya makatiis ng 2 oras na pag-commute lamang. Pinaalala din ni Sang-woo kay Han-ho na kaya hindi siya nakatapos sa kanyang military service ay dahil sa isang babae sa Miami. Matapos marinig ang insultong ito, si Han-ho ay naging ganap na tahimik, at sila ay tumungo sa kanilang klase. Sa kanilang paglalakbay, medyo masama ang pakiramdam ni Sang-woo sa pananahimik ng kanyang kaibigan at tinanong siya kung umiiyak si Han-ho. Itinuro ni Han-ho ang langit sa tuktok ng gusali ng aklatan at sinabi kay Sang-woo na nakakita siya ng mensahe sa kalangitan na nagsasabing downloading monsters, at nawala ang mensaheng iyon pagkatapos umabot sa 100% ang bilang. Iniisip ni Sang-woo na malungkot lang si Han-ho tungkol sa dati niyang kasintahan, at nakakakita siya ng mga bagay-bagay sa langit dahil ginugugol niya ang halos lahat ng oras niya sa paglalaro ng mga video game. Sinabihan ni Sang-woo si Han-ho na bumalik sa realidad, at pareho silang tumungo sa kani-kanilang klase. Sa mga lecture, medyo nahihilo si Sang-woo, at nahihirapan siyang manatiling gising. Biglang nag-blackout, at namatay lahat ng ilaw. Isang mensahe ng system ang lumabas sa harap ng bawat estudyante. Sinabi sa mensahe ng system ay pumili ng isang skill class na makakatulong sa kanila sa apocalypse. Pagkatapos nito, nagsimula ang 15 seconds timer, at iba't ibang mga skill card na may mga bituin ang lumitaw sa harap ng klase. Nagpanik ang ilang estudyante at hiniling sa iba na huwag pumili ng kahit ano dahil maaaring mapanganib ito. Si Sang-woo ay may pag-aalinlangan tungkol sa kanila at iniisip na ang hindi pagpili ng card sa loob ng 15 segundo ay magiging mas mapanganib. Sinubukan ni Sang-woo na pumili ng isang warrior card na may 2 bituin, ngunit isang matabang bata, si Min-soo, ang kumuha nito sa kanyang harapan, at may lumitaw na espada sa kanyang kamay. Medyo natarante si Sang-woo at pumili ng isang random na card na may pinakamaraming bituin. Ang card na pinili niya ay kabilang sa 5 stars Necromancer class, at ang skill card ay pumasok sa loob niya pagkatapos ng timer. Si Sang-woo at ang matabang bata na si Min-soo ay ang tanging kumuha lamang ng card. Ang matabang bata na si Min-soo ay namangha sa kanyang bagong espada. Maya-maya, may estudyanteng sumugod sa klase, at may maliit na halimaw sa likod niya, na mukhang duwende. Panay ang saksak niya sa balikat ng estudyanteng humihingi ng saklolo. Patuloy siyang umiiyak para humingi ng tulong hanggang sa patayin siya ng goblin sa malamig niyang dugo. Nagsimulang tumakbo ang lahat palayo sa goblin, naiwan si Sang-woo sa harapan dahil sa tingin nila ay susunod na sila. Ang ilang mga mag-aaral ay humiling kay Min-soo na gumawa ng isang bagay dahil siya lamang ang taong may espada, ngunit si Min-soo ay isang duwag at hindi sapat at mabilis na umangkop sa sitwasyong ito. Iniisip din ni Sang-woo na ang pag-asa kay Min-soo ay walang silbi, at kailangan niyang umalis sa sitwasyong ito ng mag-isa. Bumulusok ang goblin patungo kay Sang-woo gamit ang kanyang maliit na punyal. Iniisip ni Sang-woo na matatapos din siya kung mahuhuli siya tulad ng naunang batang pinatay ng goblin. Sinipa ni Sang-woo ang goblin ng buong lakas, na medyo napaatras ang goblin. Napagtanto ni Sang-woo na halos nasakta ng goblin at isang palo lang at madali na itong mapapatay. Dumampot siya ng upuan at buong lakas niyang pinaghahampas ang ulo ng goblin. Ang goblin ay natalo, at nakatanggap siya ng 10 gold mula sa system para sa pagkatalo ng goblin. Nagulat ang lahat matapos itong mapanood. Si Sang-woo ay mabilis na umangkop sa sitwasyon at napagtanto na ang mundo ay na-fused sa laro. Habang si Sang-woo ay abala sa pag-unawa sa kasalukuyang sitwasyon, isang assistant message ang lumabas, na nagsasabi sa kanya na maaari niyang utusan ang mga patay sa ilalim ng kanyang awtoridad. Pinindot niya ang opsyon ng Goblin Skeleton sa kanyang listahan ng command, at ang patay na goblin sa likod niya ay muling nabuhay bilang isang skeleton. Sa puntong ito, naiintindihan niya na ang kanyang Necromancer class ay nagpapahintulot sa kanya na mag-summon ng mga undead na nilalang. 2 goblin pa ang sumugod sa loob ng classroom. Inutusan ni Sang-woo ang kanyang undead skeleton na patayin ang 2 goblins na iyon.
Pumulusok ang kalansay sa isang goblin at sinaksak ito sa balikat. Ngunit hindi sapat ang lalim ng saksak, at itinulak ito pabalik ng mga goblin. Ang dalawang goblins ay nakipaglaban sa kalansay at sinimulang putulin ang kanyang mga buto ng paisa-isa. Iniisip ni Sang-woo na kailangan niyang tulungan ang kanyang skeleton, at ang pagtalo sa mga goblin ay madali lamang. Ngunit kailangan niya ng wastong sandata, kaya hiniling niya kay Minso ang kanyang espada, ngunit si Minso ay isang duwag at tinanggihan siya. Naisip ni Sang-woo na siya ay medyo kaawa-awa at hiniling sa kanya na gamitin ang kanyang espada sa pagbabalat ng patatas. Kinuha ni Sang-woo ang isa pang upuan, at inihagis ito sa dalawang goblin na umaatake sa kanyang skeleton. Natama ng mga goblin sa upuan, at sinamantala ng undead skeleton ang pagkakataong ito para tapusin silang dalawa gamit ang kanyang kutsilyo. Nakatanggap si Sang-woo ng 20 gold para sa pagkatalo sa parehong goblins. Pagkatapos ng laban, nakatanggap si Sang-woo ng isa pang mensahe ng system na na-max out na niya ang bilang ng mga skeleton sa ilalim ng kanyang autoridad. Tinanong siya ng kanyang mga kaklase tungkol sa kanyang ginawa, at wala rin siyang ideya sa mga nangyayari. Iniisip ng ibang estudyante na ganoon din ang nangyayari sa buong campus dahil nakakarinig sila ng mga sumisigaw sa iba. Nang may nagbukas ng mga kurtina sa mga bintana, nasaksihan nila ang mga nasusunog sa buong lungsod. Ang ilang mga mag-aaral ay nagpasya na kailangan nilang umalis sa campus kung gusto nilang mabuhay. Sa corridor, mas maraming goblins ang nagsisimulang habulin sila, ngunit lahat sila ay nilabanan ng mga undead skeleton ni Sang-woo. Habang ang mga skeleton ni Sang-woo ay nakikipaglaban sa mga goblins, hiniling niya sa ibang mga estudyante na tumakas habang hawak nila ang mga halimaw. Napagtanto din ni Sang-woo na ang mundong ito ay na-activate ngayon na tulad ng isang laro, at maaari siyang lumakas kung patuloy niyang papatayin ang mga goblins at laging mag-grind sa bawat level. Samantala, ang isa sa kanyang mga undead skeleton ay natalo, at ang kanyang ulo ay lumipad palapit sa kanya. Sa kabutihang palad, ang mga goblins ay pagod na, at ang kanyang dalawang iba pang mga skeleton ay nagawang patayin sila, na nagbigay sa kanya ng 20 gold at siya'y nag-level up. Nasa level 2 na siya at may access na sa kanyang status window. Lumitaw ang 5 random skill card sa kanyang harapan, at maaari siyang pumili ng isa bilang level up reward. Pumili siya ng card na nagpa-increase sa bilang ng kanyang mga skeleton na isa, kaya maaari na niyang kontrolin ang hanggang 4 na undead skeleton ng sabay-sabay. Gayunpaman, naubos na niya ang karamihan sa kanyang mana dahil tumawag siya ng napakaraming skeleton. Tumingin si Sang-woo sa labas ng bintana at nakitang mas malala ang sitwasyon sa labas kaysa sa mismong campus. Habang siya ay bumababa kasama ang mga skeleton, si Han-ho ay nabigla sa isa sa kanyang mga undead skeleton at sinaksak ito sa ulo. Gumaan ang pakiramdam ni Han-ho matapos makita si Sang-woo. Sinabi sa kanya ni Sang-woo na ang mga skeleton na ito ay bahagi ng kanyang skill. Nagtanong si Sang-woo kung anong class ang pinili ni Han-ho, at sumagot si Han-ho na pinili niya ang 1-star rogue class. Pababa silang dalawa sa hagdanan kasama ang mga kalansay, ngunit biglang may lumabas na mensahe na nagsasabing nakatanggap sila ng synergy na may dagger. Lumalabas na kung ang 5 miyembro ng isang party ay may gamit na punyal, makakatanggap sila ng 10% fatal blow chance at 10 additional gold. Habang bumababa sila sa hagdan kasama ang mga kalansay, nakatagpo sila ng isa pang grupo ng mga goblins, at may isang goblin chief sa kanila. Ang mga goblins ay affected ng skill na tinatawag na Scent of Death, na nagpapahina sa kanilang mga stats ng 30%. Automatikong nag-a-activate ang Scent of Death kapag may 4 hanggang 5 skeleton na naruroon sa party. Ang mga skeleton ay nagsimulang umatake sa mga goblins, ngunit ang Goblin Chief ay nag-activate ng isang skill na tinatawag na Wild Berserker, na buff sa lahat ng goblins sa ilalim ng kanyang command. Ang goblins ay naging mas malakas at nagsimulang umatras pabalik ang mga skeleton. Sinasabi na napapaatras sila dahil sa skill ng Goblin Chief, kaya inutusan ni Sang-woo ang isa niyang skeleton na putulin ang braso ng Goblin Chief, na ginagamit niya para sa skill na Berserker. Ang kalansay ay na-manage na maputol ang braso ng Chief, na nagpapahina sa mga goblins, at ang mga skeleton ay tinapos sila ng mabilis. Galit na galit ang Goblin Chief, ngunit madali siyang napatay ng mga skeleton dahil sa kanilang synergy. Nakatanggap si Sang-woo ng one-handed crude spear at bracelet ng Goblin Chief,
na ginagamit para sa skill ng Berserker. Medyo natuwa siya at pinuri ang isa sa kanyang mga skeleton, na nagsimulang gumawa ng kakaiba at nakakatakot na ingay gamit ang kanyang mga buto. Pagdating nila sa entrance ng campus, marami silang nakitang survivors. Inutos niya sa kanyang mga skeleton na magtago sa copy room dahil magugulat ang mga tao kung makikita sila nito. Hindi maganda ang sitwasyon sa may entrance. Nakalock sila sa loob ng campus at hindi makalabas. Habang sinusubukang lumabas ni Songwoo gamit ang main door, hinarang siya ng isa sa mga miyembro ng student council, si Jin Sok, na dating sikat sa pagiging bully at harasser. Sinabi niya sa kanila na siya ay isang shield master na may 2 bituin at napatay na niya ang isa sa mga goblins. Ipinaliwanag pa niya na ang lahat ng may armas ay dapat magtulungan upang ipagtanggol ang ibang mga estudyante. Patakbong lumapit si Minso patungo kay Jinsok at nagsabi na narinig niya ang mahinang tunog ng mga goblin malapit sa entrance. Inutusan ni Jinsok ang mga estudyante na pumasok sa loob ng cafe para maprotektahan sila dahil kasama na rin niya ang mga taong may mga skills. Sinabi ni Songwoo kay Hanho na lumapit sa entrance ng gate. May nakita silang mensahe sa entrance na ang entrance door ay saliado ng isang mahiwagang puwersa, at kailangan nilang talunin ang boss monster sa loob ng 2 oras at 11 minuto. Kung mabibigo silang talunin ang halimaw sa loob ng nakatakdang oras, ang mga halimaw sa loob ng gusali ay lalakas pa. Alam na ngayon ni Songwoo kung ano ang susunod na kailangan niyang gawin ngunit siya ay pinigilan ni Jinsok, na gustong i-hold muna nila ang mga halimaw doon hanggang sa dumating ang backup. Sinabi ni Songwoo kay Jinsok na ang mga ganitong bagay ay maaaring mangyari sa buong bansa, at ang paghihintay ng isang rescue team ay walang silbi. Ngunit pinabulaanan ni Jinsok ang pagsasabing mas malakas ang militar ng Korea kaysa sa mga halimaw. Naiinip na si Songwoo at nagsimulang magtungo sa hagdan, ngunit hinarang siya ng paparating na grupo ng 5 goblins. Inutusan ni Songwoo ang kanyang mga skeleton na lumabas at nang makita ang mga ito. Ang lahat ay nabigla dahil iniisip nila na ang mga kalansay ay bahagi ng grupo ng mga halimaw, ngunit sinabi niya sa kanila na hindi nila kailangang matakot dahil kabilang sila sa kanyang mga skill, na mas malakas pa kaysa kay Jinsok na duwag. Ang mga goblins ay natatakot sa kakayahan ng death scent ng mga skeleton, at binabawasan nito ang stats ng kalaban ng 30%. Inutusan ni Songwoo ang kanyang mga undead skeleton na simulan ang pag-atake. Sinimulang salakayin ng mga kalansay ang mga goblins, at tinulungan sila ni Songwoo gamit ang kanyang sibat. 2 goblin ang sumusubok na tumakbo, ngunit inutos ni Songwoo sa mga kalansay na harangan ang kanilang daan. Nilabanan ni Songwoo ng mag-isa dahil gusto niyang ipakita sa iba na hindi imposible ang talunin sila, at para mahikayat na rin ang iba na samahan siya sa panghahunting sa boss monster. Ang isang goblin ay napatay ng isang kalansay habang ang isa naman ay sumusubok na tumakas, ngunit ibinato ni Songwoo ang kanyang sibat, na tumusok sa likod ng goblin. Tuwang-tuwa ang lahat sa panunood ng laban, nakatanggap ng roulette ticket sa system para sa pagpatay sa 20 monsters, at siya ang ika-34 na tao na nakakumpleto ng tagumpay na ito. Ang kanyang rank ay tataas pa sa infinite status, at mayroon lamang 100 na katao ang karapat-dapat para sa ticket na ito. Pinupuri niya ang kanyang mga kalansay para sa kanilang trabaho, at muli silang nagsimulang gumawa ng kakaibang boses gamit ang kanilang mga buto. Pumunta si Songwoo sa loob ng cafe at sinabi sa lahat na walang backup na dumating. Papatayin sila ng mas malalakas na halimaw kung hindi nila mahanap at mapatay ang boss monster sa oras na ibinigay nito. Sinabi ng isa sa mga estudyante kay Songwoo na nakita niya ang boss monster sa rooftop at pinatay niya ang kanyang propesor. Ngayon alam na niya ang kanyang susunod na destinasyon, ngunit walang lumapit upang sumali sa kanyang partido. Kahit ang kaibigan niyang si Hanho ay gustong manatili, ngunit pinilit niya itong sumama sa kanya dahil kailangan niya ang dagger para sa kanyang mga skeleton. Si Jisoo Yuon, isang 23 years old na batang babae na may 3-star class na tinatawag na Tiger Hunter, ay lumapit. Hiniling ni Songwoo kay Jinsok na sumama siya, ngunit siya ay duwag, kaya gumawa siya ng rason na kailangan niyang manatili dito upang ipagtanggol ang ibang mga estudyante. Si Songwoo at ang kanyang partido ay nagsimulang magtungo sa rooftop, kung saan nakatagpo sila ng ilang mga goblins sa hagdan. Umakyat si Songwoo kasama ang mga kalansay upang alisin ang mga halimaw, habang si Jisoo naman ang nagmamanage sa 2 goblins na nagmumula sa likuran gamit ang kanyang mabilis na espada.
Parehong humanga sina Songwo at Hanho sa kanyang husay. Sa itaas na palapag, nakatagpo nila ang isang nasugatan na si Propesor Huang, na nagsabi kay Songwo na karamihan sa kanyang mga estudyante ay patay na dahil sinubukan nilang magtungo sa rooftop, ayon ito sa mga tagubili ng Emergency Evacuation Manual. Ngunit nakasalubong nila ang boss monster doon, at karamihan sa mga estudyante ay napatay. Inutusan ni Propesor Huang si Songwo na huwag pumunta sa rooftop, at ito ang kanyang huling mga salita. Nakatanggap si Songwo ng bagong eksklusibong quest sa pagkamatay ng kanyang propesor. Ang quest ay nagsasabi na maaari niyang patahimikin ang Grudge of the Dead sa pamamagitan ng pagtalo sa boss monster sa loob ng ibinigay na takdang oras, at ang pagpiling ito ay makakaapekto sa kanyang kapalaran. Lalong nagalit si Songwo at nagtungo sa rooftop upang labanan ang boss kasama ang kanyang partido. Ang rooftop ay nasa isang kakilakilabot na estado. Ninanakawan ng mga goblin ang lahat ng mahahalagang bagay mula sa mga bangkay ng mga estudyante, na ikinagalit ni Songwo. Ginamit ni Songwo ang kanyang bracelet skill, Berserker, para pataasin ang stats ng kanyang skeleton, at nagsimulang mag-all-out skirmish sa rooftop. Naglaban ang lahat, na medyo sumabak din si Hanho sa laban, at inihagis niya ang kanyang kutsilyo, na tumama sa ulo ng goblin at ito ang kanyang pinakaunang first blood. Siya ay mas nahikayat, na nagpaparamdam sa kanya na parang karakter siya mula sa JoJo. Matapos maka-alarma ng scent of death, ang mga nakaligtas na goblin ay natakot at tumakbo papunta sa kanilang boss, ang Goblin Captain. Matapos marinig ang degandong ng Goblin Captain, tumaas ang moral ng mga goblin, at sinimulan silang salakayin ng mga ito. Gayunpaman, hindi pa rin sila sapat para sa mga skeleton. Sa kabilang banda, sinimulan ng Goblin Captain na basagin ang mga skeleton ng paisa-isa. Si Songwo ay nag-summon pa ng mga skeleton galing sa mga bangkay, ngunit nauubos na nito ang kanyang mana. Pinato ni Hanho ang dalawang kutsilyo sa boss, kung saan hinarang lang sa balikat ng boss. Dahil dito, lalo pang nagalit ang boss, at nagsimula siyang umatake patungo kay Hanho. Sinubukan ng mga skeleton na iligtas siya, ngunit ang dalawa sa kanila ay madaling na-smash ng boss. Ang isa sa kanila ay nakaligtas at nagawang makatama habang ang boss ay abala sa pag-atake sa huling skeleton. Sinamantala ni Jizo-yun ang opening na ito at ini-slash niya ang boss, na ikinasugat nito ng kaunti. Nagsimulang lumaban si Songwo ng mas madiskarte at ginamit niya ang kanyang mga skeleton bilang bitag habang inihagis niya ang kanyang sibat patungo sa boss, na bahagyang tumama sa kanyang pisngi. Lalong nabalisa ang boss at binasag ang ilan sa mga kalansay ni Songwo. Ngayon ay halos wala ng sapat na mana si Songwo para sa huling pag-summon sa mga skeleton. Nakita ni Songwo ang isang espada na nakaipit sa mga durog na bato, at alam na niya ngayon na kailangan niyang tapusin ito ng mabilis, o sila ay mamamatay. Kinuha ni Songwo ang espada at inutusan ang kanyang dalawang kalansay na atakihin ang boss. Ang boss ay nasmash ang isa sa mga kalansay, at ang huling kalansay ay tumalon pataas patungo sa boss, at ito ay may espada. Ngunit pinalihis ng boss ang kanyang pag-atake. Lumalabas na si Songwo ay inactivate lamang ang Synergy of Swords, at ngayon si Songwo, Jisuo-yun, at ang kanyang skeleton ay may espada, na nagpapagana ng sword synergy. Pinabawasan ng enerhiya ang bigat ng mga espada ng 50% at pinapataas ng 10% ang attack speed. Umatake si Songwo sa boss dala ang isang upuan, at ang iba pa niyang miyembro ng partido ay nagsimulang umatake rin sa boss. Nagawa ni Hanho na tamaan ng kutsilyo ang braso ng boss. Inutusan ni Songwo ang kanyang huling skeleton na salakayin ang boss. Ang skeleton na ito ang unang Goblin Slayer na nasa utos ni Songwo. At nagulat si Songwo sa pagpugot sa ulo ng boss gamit ang isang espada ng isang slash. Nakatanggap sila ng 255 gold para sa pagtalo sa Goblin Captain. Si Songwo ay nag-level up, ngayon ay level 3 na siya. Na-absorb din ng skeleton ang mana ng Goblin Captain, na nag-upgrade sa kanyang class, at ngayon ay may tato na siya sa kanyang noo. Isa na siyang level 2 Elite Goblin, at mayroon siyang Commander Attribute. Si Songwo ay nag-iisip na ang kanyang commander attribute ay magiging kapaki-pakinabang kapag nakakuha siya ng marami pang mga skeleton. Si Hanho ay nag-level 2, at si Jisuo-yun ay nag-level 3, at lahat sila ay nakatanggap ng mga opsyon upang pumili ng isang random card.
Si Songwoo ay pumili ng card at nakakuha ng basic skill sa paggawa ng mga weapon mula sa mga buto. Ang skill na ito ay nagkakahalaga ng 10 mana, at maaari siyang lumikha ng mga espada, pamalo, sibat, at panagamit ang mga buto ng mga bangkay. Dahil natapos ni Songwoo ang isang eksklusibong quest ng paghihiganti sa kanyang propesor, makakatanggap siya ng eksklusibong gantimpala, at ang kanyang kapalaran ay bahagyang mababago. Ang kanyang maximum na bilang sa pag-summoned ay nag-increase ng 1, at ngayon ay maaari na siyang magtawag ng hanggang 5 skeleton. Nakatanggap si Hanho ng hood bilang gantimpala, na nagpapataas ng kanyang pagkakataong magtago mula sa mga halimaw ng 50%. Magagamit niya ang hood na ito para tumakas sa mga halimaw, ngunit ngayon ay alam na niya kung paano lumaban, kaya gagamitin niya ito upang labanan ang mga halimaw. Nakatanggap si Jisuo ng Fire Whetstone. Kung patatalasan niya ang kanyang blade gamit ito, may posibilidad na umaapoy ang kanyang espada sa bawat pag-atake. Sinabi sa kanila ni Songwoo na maaari nilang subukan ang kanilang mga skill sa ibang pagkakataon, at kailangan nilang bumalik sa entrance. Naiinis si Jinsok sa lahat dahil paulit-ulit nilang sinasabi na dapat sumabay si Jinsok kay Songwoo. Nagalit si Jinsok at sinimulan niyang sabihin na si Songwoo ay baliw na at patay na siya ngayon. Biglang lumitaw ang mga skeleton sa likod ni Jinsok, at siya ay natakot. Pumasok sila ni Songwoo sa entrance, at bumukas ito pagkatapos niya itong hawakan. Sinabi rin niya kay Jinsok na siya ay napaka-pathetic. At dito muna matatapos ang ating recap, huwag kalimutan ang mag-subscribe para laging updated sa mga bago nating video. Maraming salamat.